ay kumakatawan sa karya ng Babylonia. At ang kanyang pilak na dibdib ay kumakatawan sa karya ng Medo-Persia. At ang kanyang hita ay kumakatawan sa tanso ng Grisya. At ang bakal ay kumakatawan sa Roma. At ang pinaghalong putik ng buto ay kumakatawan sa karya natin ngayon. At ang karya na darating ngayon nagwawasak sa buong sanlibutan at mag-ahari sa pamamagitan ng bato ay ang karya ng ating Panginoong Diyos. Di ba? At ngayon, kung tayo ay niwala na ang karya ng ating Panginoong Diyos, na iyan ay sinisimbolohan ng bato. Na ang bato ay ang simbolo, ay ang kalapagparito ng ating Panginoon. Di ba? At kung yan ang ating, yan ang sinisimbolo sa kalapagparito ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan ko at mga kapatid, hindi ba kayo nagtatanong, kailan ba darating yan? Sinabi ba ng banal na kasulatan ang tungkol sa kalapagparito ng ating Panginoong Diyos? Sinabi ba ng banal na kasulatan kung ano ang mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Diyos? Hindi ba nyo naisip na kung saan ang unang kaharian ay pinamunuan ng malaking mga hari? At ngayon ay kahit anong gawin ng buong mga tao sa buong sanlibutan, mga pinuno na pagkaisahin ang ating sanlibutan, ngunit hindi sila po ay nabigo at ngayon ay patuloy ang kaguluhan sa buong sanlibutan. Mga minamahal kong mga kaibigan, ngayong gabi ay ang topic ko ay pinamagatan kong natutulog kahit may babalang sarina. Kayo bilang isa ng mga sundalo, siguro ang tulog nyo ay tulog manok, di ba ba? Bakit po? Sapagkat kapag nagwawang, ano pang mangyari? Gigising kayo sapagkat yun ay emergency. So, kayo ba ay nakatulog o sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng ating Panginoon Diyos? Kayo ba ay nakatulog ng mahimbing na pagdating ng panahon ay may darating na mga sakuna sa atin? Di mo ba? Ang sanlibutan ngayon ay nag-aalala. Hindi natin alam na kamakailan lang. Di mo ba? Isa sa dalawang building na pinagmamalaki ng bayan ng New York. Nakasabi yung tinatawag na Twin Tower. Ano ang sabi? Nagbawa niya na Japanese